Guys! Happy Friday morning here in the Bulacan. Kararating ko lang po guys, nag-serve po ako. At pasensya po, medyo maingay po sa labas kasi may gumagawa, kaya maingay yung background. Thank you Lord sa isang magandang umaga na naman. Thank you Panginoon at lagi mo kami ingatan. Buong sambayanan Lord, buong mundo, buong tao Panginoon. Lukuban mo kami lahat na iyong banal na dugo at magpadala ka po na yung guardian angel na siya magbabantay sa bawat isa sa amin na anumang mga gawain namin sa araw na ito ay ayon po sa iyong kalooban, Lord. Thank you, Lord, at I love you, Lord. Amen. Okay. Topic for today, bakit pa uso ang stroke? Ayan po yung pag-uusapan natin. Bakit nai-stroke po yung isang tao? Bata man, matanda man. Para sa akin siguro number 1, yung puyat. Number 2, kapabayaan din. Number 3, malakas kumain. Number 4, stress. Number 5, inheritance o mana. Number 6, mabisyo ka. Yun po yung dahilan kung bakit nai-stroke po yung isang tao. Alam nyo guys, mataba man kayo o payat, bata man kayo o matanda, make sure talaga na pag-iingat po palagi. Kasi ang HB ay traidor po yun. Hindi lang yun porque high blood ka na sa dugo. Marami kasing causes po yun. Maraming, kumbaga, hindi lang po siya sa dugo. Pwedeng mataas ang cholesterol mo, pwedeng mataas ang sugar mo, pwedeng sa kidney, o pwedeng nangyayari yung nanggagaling yung stroke natin dito sa paa natin, yung sa mga, yung tawag nito, uric acid, ayan, mga ganon. Acidic, yung mga ganon. Kumbaga, nasa pag-iingat kasi minsan sa mga bata, the age of 30 something or mga 20 what, di ba may nababalitaan kayo na i-stroke po sila. Hindi lang po yun dahil sa dugo nila or baka naman sa, yun nga sinasabi siguro nakapabayaan din. Minsan sa pagod, na bigla na lang din sila naninigas. Yung alam mo naman yung mga kabataan ngayon, maano sila sa katawan nila, yung wala silang pakialam, 'di ba? Kasi kung mataba ka man o payat ka, same lang po 'yan. Hindi porke payat ka, hindi ka na mai-stroke. Hindi porke mataba ka, kalimitan sa mataba, meron naman na hindi po sila nai-stroke. Healthy din po yung ibang matataba. Pero kalimitan talaga kasi parang on the spot siya na dumarating sa iyo na para isang pagagising mo na sa isang umaga ay hindi ka na makagalaw. Siguro guys, ang dapat gawin natin, magiging observant po tayo sa sarili natin. Huwag po tayong laging kampante or magiging lagi tayong concern baga sa atin sarili na hindi porke may mga handaan diyan, lalo sa mga handaan, maraming pagkain na pagpupunta ka na ang handaan, akala mo ubusin mo na lahat ng pagkain doon, hindi mo iniisip yung sarili mo. Din po natin yung sarili natin na eat well or kakain tayo ng tama or depende po yun kasi kung mahilig ka po sa taba, may tendency po na ma-stroke ka, high blood ka, tataas ang dugo mo. Kung mahilig ka sa kanin na napakadaming kanin naman ang kinakain, may tendency ma-stroke ka. Kung mahilig ka sa mga inumin na hindi hard or mga beer, o di mai-stroke ka. O mahilig ka sa ulam mo araw-araw baboy, ulam mo araw-araw manok, di mai-stroke ka. At kung lagi kang puyat, hindi ka natutulog, di mai-stroke ka. O laging ka stress, lagi ka iniisip, mai-stroke ka guys. Kaya siguro magiging tayo sa sarili natin na kung lalo na kakaedad po tayo, siguro ang kakainin natin in 1 cup rice na lang po guys. 1 cup rice. Pwede na po yan. Sa morning, mag 1 cup rice ka. Sa tanghali, pwedeng kain ka lang ng mga kung ano-ano dyan sa gabi or sa gabi, mag-fruits ka na lang. O kung hindi mo kaya, rice sa umaga, rice sa tanghali, sa gabi, wag na po kayo mag-rice. Kasi kung sabihin naman na nga, hindi nga po kayo nagra-rice, pero sa gabi kumakain naman kayo ng baboy or what, o nagiinom naman kayo, nagpupuyat naman kayo, useless guys. Kaya ingatan po natin ang sarili po natin guys. Kaya marami po ang nai-stroke kasi gawa po ng disiplina. Walang disiplina sa sarili. At saka iwasan po natin na i-stress po tayo lagi. Kasi kung lagi tayo na-stress sa mga pangyayari sa araw-araw, yung sarili po natin ang naapektuhan. Kawawa naman po tayo guys kasi lagi tayo na-stress. Kasi kung isipin natin na
Ay, ano ba yan? Wala na tayong ganito, wala tayong pagkain, ano ba ang bukas? Nai-stress ka na. Kunting pasaway ng mga anak mo, nai-stress ka na. Kung yung asawa mo ng babae, nai-stress ka na, 'di ba? Kumbaga guys, ano natin yung sarili natin kasi tayo mga babae, the more yata na para ko sa bagay, same lang, mas ano din yung mga lalaki, prone din po sila sa stroke at mga babae kasi walang pinipili po matanda, bata po pwede ma-stroke dahil sa kapabayaan po sa atin sarili. Kaya mapapayo ko lang po sa inyo guys, be healthy at ugaliin kumain ng gulay, prutas, at yun sa kanin, mag-ingat po tayo at hindi ko naman sinasabi huwag kumain ng karne ha, kumain po pero nasa tama lang po guys at wag po palagi, ganun din po yung manok kasi once na tayo ay may maintenance na, ako guys, sinasabi ko sa inyo may maintenance pa ako how many years, pero ako guys sa pakaingat ko kasi kahit pa paano po, kukunting kanin lang pong kinakain ko at hindi po yung mga alam ko na ano sa mga cholesterol, sa mga kidney or what, or sa nag-iiwas po ako kahit gustong-gusto ko, iniiwasan ko po. Kasi nga, kumbaga, wala naman tutulong sa sarili mo, kundi ikaw lang po talaga. Kaya, ang mapapayo ko sa inyo, yun nga po, kumain ng gulay, iwasan ng stress, iwasan magpuyat, iwasan mamroblema, at iwasan kumain ng mga taba, mga manok, or what. Kakain lang po kayo ng konti lang guys. At kung maaari po, mag-ano kayo ng, kung kayo na po nai-stroke po, either garlic or ano ba yun, yung lemongrass, mainam po yun guys, madali pong pabababa yun, at saka make sure ang mga maintenance iniinom ng maayos guys at nasa oras po. At kung kayo nagmi-maintenance guys, please wag nyo po ito itigil na kayo lang, kasi baka mamaya binigyan ka ng doktor na maintenance, ay iinom ako ngayon bukas hindi, no, may prone na talagang mai-stroke ka pag ikaw ay tumigil o kaligtaan mo ang pag-iinom ng gamot guys. Wag na wag nyo po yung gagawin. Kung titigil po kayo ng gamot, pumunta po kayo sa doktor na, Dok, pwede ba ako tumigil? Kasi alam ko, once na kayo nagme-maintenance, hindi na po kayo pwede tumigil ng pag-iinom po yan. Ang doktor po ang magsasabi ko, mag-i-stop kayo or papalitan kayo. Sa 6 months, pumunta kayo na, Dok, okay pa ba yung maintenance ko? Okay pa ba sa akin? Doktor po ang magsasabi yan, hindi po kayo. Wag po kayo magkusa para sa sarili ninyo guys. Okay guys, sa pahaba na naman ang akin vlog. Thank you so much sa mga nagsishare. Maraming salamat at ayan po, talagang natutuwa po ako at maraming salamat po sa inyo sa pag-share nyo, sa pag-views nyo po ng mga video ko. Hindi ko man kayo kilala, bahala na po sa Lord sa inyo. At hayaan nyo, ano man pong kikitain ko para po yan sa tao, itutulong ko po yan. Thank you guys, I love you all.